pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, regarding naman sa bride ni Jesus Christ, no, kung sino nga ba yung tinutukoy na bride ni Jesus Christ, no, kasi kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo sa Bible na pagdating ng araw ay magkaroon ng kasalan doon sa heaven, no, kapag nakaready na ang bride ni Jesus Christ, no. So alamin natin dito guys, no, kung sino nga ba ang bride na tinutukoy dito, no, kasi iba't iba ang haka-haka ng mga tao, no. May mga nagsasabi na isang babae daw ang bride ni Jesus Christ, at saka yung iba naman sabi nila church daw ang bride ni Jesus Christ, no, at saka yung iba sabi nila yung Holy Spirit daw ang bride ni Jesus Christ, no. So alamin natin sa video na to guys kung totoo nga ba yung haka-haka ng ibang tao, no. Magbase tayo sa Bible para malaman natin kung sino nga ba ang totoong bride ni Jesus Christ, no. Basahin natin dito sa Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Nakasaad nga dito na maggalak daw tayo at saka magbigay tayo ng kaluwalhatian dahil magaganap na daw yung kasalan ni Jesus Christ, 'di ba? Lamb, Jesus Christ itong lamb na ito, no? Dahil daw ang kanyang bride ay naka-ready na, 'di ba? Bride ibig sabihin mapapangasawa or di kaya nobya, 'di ba? Yan ang literal meaning ng bride, no? Dahil ang bride daw niya ay nakasuot na ng sinuotan na ng fine linen. Ang fine linen na ito guys ay sumisimbolo siya ng righteous deeds or mga matutuwid na gawain ng isang banal na tao, no. Kumbaga, namuhay sila ng banal or ang mga gawain nila ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Sila yung mga sinusuotan ng fine linen. Sumisimbolo sa purity ng pagkatao nila, 'di ba? Pinagpala daw ang mga tao na invited doon sa marriage na yun, no? Bakit nga pa pinagpala? Syempre, 'di ba, ang mga invited doon yung mga tao na mga ready na. Sila yung mga tao na magkakaroon na ng kaligtasan, 'di ba? Sila yung mga tao na nakahanda na. Ginawa na nilang ready yung sarili nila na humarap doon sa Diyos. Sila yung mga tao na magkaroon ng kaligtasan, kaya pinagpala sila. At ito daw ay katotohanan daw itong mga salita na ito, no? Kasi itong salita na ito, vision ito ni Apostol John, 'di ba? At saka alamin natin kung sino nga ba ang bride na ito na tinutukoy dito, no? Ipagpatuloy natin sa John chapter 3 verse 29 para malaman natin, no? The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoice greatly at the bridegroom's voice. Therefore, the joy of mine is now complete. Nakasaad dito, ang bridegroom daw, siya daw yung may bride, at saka ang bride daw niya ay friend niya mismo, 'di ba? Na siya daw tumayo at saka nakikinig sa kanya. Ibig sabihin nanindigan itong bride na ito at saka nakikinig sa salita ng bridegroom, kaya daw kumpleto na daw ang kasiyahan ng bridegroom dahil nahanap niya na yung bride niya, 'di ba? So sino nga ba talaga ang bride na ito? Ituloy natin dito sa Revelation chapter 21 verse 9 to 10. Then came one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues and spoke to me, saying, Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God. So, sa vision ni John, sinabi niya rito na sinabihan daw siya na lumapit daw siya doon sa angel na yun dahil ipapakita ng angel sa kanya kung sino daw yung bride or wife, tinatawag na wife or asawa ni Jesus Christ, no? Dinala daw siya sa mataas na bundok para ipakita sa kanya yung Holy City, yung New Jerusalem. So, meaning, yung New Jerusalem, ang tinatawag na bride, no? Bakit nga ba New Jerusalem? Kasi itong New Jerusalem na ito ang magiging tirahan ng mga banal na tao, no, na magkakaroon ng kaligtasan. Dito sila ititira sa New Jerusalem. So, ang ibig sabihin, ang bride ni Jesus Christ ay lahat ng mga saints, lahat ng mga banal na tao na
nanatiling matatag, nanindigan sa pananampalataya nila sa Diyos at lumaban sila hanggang dulo, nakarating sa finish line, no? Hindi sila sumuko sa pananampalataya nila, hindi nila sinukuan ang pagmamahal nila sa Diyos, kaya lumaban sila hanggang dulo, no? Sa kabila ng hirap, sa kabila ng persecution na naranasan nila mula sa kaaway, no? Talagang nanindigan sila sa pananampalataya nila, no? Hindi sila natinag doon sa mga pagsubok na yun, kung ano mang hirap ang dinanas nila. So mga warrior itong bride ni Jesus Christ, no? So ang ibig sabihin lamang, lahat ng bride ni Jesus Christ ay yung mga saints, yung mga banal na tao, no? Yung magkakaroon ng kaligtasan. Bakit nga ba sila tinatawag na bride? Kasi syempre, 'di ba? Sa second coming ni Jesus Christ ay susunduin niya itong mga banal na mga tao na ito para itira doon sa heaven. Makakasama niya ito habang buhay na, di ba? Buhay na walang hanggan ang nag-aantay sa mga tao na ito doon sa heaven. Kumbaga, parang mag-asawa kasi syempre, di ba, ang mag-asawa, ang lalaki kapag katapos ng kasal, di ba, ang asawa niyang babae ay iuuwi niya sa bahay nila para magsama sila habang buhay sa hirap at sa kaginhawa, di ba? At saka, kaya siya tinatawag na, kaya kinukonsider na wife ni Jesus Christ yung mga saints na ito ay dahil sila yung mga tao na may tunay na pagmamahal kay Jesus Christ. Dahil kung wala silang pagmamahal sa Diyos, wala silang pagmamahal kay Jesus Christ, hindi sila manatiling tapat sa pananampalataya nila, 'di ba? Hindi sila manindigan hanggang dulo, 'di ba? Hindi sila lumaban hanggang dulo. Hindi nila tiisin yung mga hirap na dinadanas nila, na dulot ng persecution ng mga kaaway, dulot ng mga tribulation. Hindi nila titiisin yun kung wala silang pagmamahal sa Diyos. So meaning sila yung tunay na nagmamahal sa Diyos, kaya sila lumaban hanggang dulo dahil mahal nila ang Diyos, mahal nila si Jesus Christ, gusto nilang makasama doon sa heaven habang buhay, gusto nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa heaven para makasama nila ang Diyos, para makasama nila si Jesus Christ. Kaya sila tinatawag na bride or asawa ni Jesus Christ, no? So, hindi totoo yung mga sinasabi ng iba na ang bride ni Jesus Christ ay isang babae or di kaya church, no? Kasi alam naman natin na sa church, hindi lahat ng mga tao diyan ay tunay, di ba? Hindi lahat ng mga tao diyan ay may tapat na pananampalataya sa Diyos dahil ang kadalasan diyan ay mga fake, pakitang tao lang, no? Simba ng simba, mga alagad ng simbahan. Hindi naman doer sa mga salita ng Diyos. Kung baga, religious nga sila sa tingin ng ibang tao pero ang gawain nila ay hindi gawain na pang Diyos, no? Hindi nila sinusunod kung ano yung kautusan ng Diyos. So meaning, hindi lahat ng nasa church ay masisave. Hindi lahat ng nasa church ay magkaroon ng kaligtasan dahil alam naman natin na nakasulat sa Bible, ang mga tao na magkaroon ng kaligtasan ay sila yung mga tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos, di ba? Na naging obedient sa mga salita ng Diyos, as in doer sa mga salita ng Diyos, hindi lang nakikinig. Kung hindi, talagang piniperform nila, talagang ginagawa nila, no? Nagiging reality nila yung mga salita ng Diyos, namuhay sila nang naaayon sa salita ng Diyos. Sila yung mga tao na magkaroon ng kaligtasan, kaya hindi totoo na yung church ang bride ni Jesus Christ, no? Alam naman natin na ang church ay tinatawag siya na the body of Christ, no? At saka hindi rin yung Holy Spirit kasi ang Holy Spirit, alam naman natin na Spirit siya ni God at ang Spirit ni God na ito ay siya yung nagdudwell sa mga saints. Nagdudwell siya sa Spirit ng mga saints na ito. Kaya hindi totoo na Holy Spirit ang bride. Kung hindi, ang bride ay yung saints mismo. Yung saints na magkaroon ng kaligtasan, na siyang magkaroon ng inheritance doon sa heaven, di ba? Magkakaroon ng reward, kumbaga magkakaroon ng buhay na walang hanggan, makakasama ni God habang buhay na, di ba? Eternal na silang magsasama ng Diyos, eternal na silang magsasama ni Jesus Christ, kaya nga sila tinatawag na bride, tinatawag na wife of the Lamb, no? Kaya kayo guys, no? Kung gusto nyo na makasama sa bride ni Jesus Christ, no? Ano pang inaantay nyo? Magsisi na kayo ngayon sa mga kasalanan ninyo, di ba? Humingi na kayo ng tawad at magbagong buhay na, no? Kumbaga talikuran ng paggawa ng kasalanan, maging born again na para balang araw sa second coming ni Jesus Christ ay kasama kayo sa susunduin niya para dadalhin doon sa heaven at makakasama niya ng habang buhay, di ba? Buhay na walang hanggan ang nag-aantay sa inyo. Kaya
Sana no, so lahat ng tao, lahat tayo ay magiging bride ni Jesus Christ balang araw para eternal life ang nag-aantay sa atin doon sa heaven, no? Mamumuhay tayo doon sa heaven kasama si God habang buhay na, di ba? Magiging masaya na tayo doon sa heaven balang araw, mamumuhay na tayo na bilang anghel doon, di ba? Kaya kayo, kung gusto nyo na maging bride ni Jesus Christ, makakasama sa magiging bride ni Jesus Christ balang araw, gawin nyo na yung part ninyo guys habang maaga pa, habang hindi pa huli ang lahat, no? So sana guys, naliwanagan ang isip ninyo regarding dito sa bride ni Jesus Christ na tinutukoy sa Bible, no? So hanggang dito na lang yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!